Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, may isang alamat na kinatatakutan ng lahat. Isang nilalang na sumasalakay tuwing kabilugan ng buwan, naghahanap ng dugo't laman. Ngunit gaya ng maraming kwento sa baryo, itinuturing na lamang itong bahagi ng kababalaghan. Hanggang sa dumating ang isang binatang tagalungsod, dala ang pag-asang makahanap ng bagong simula at bagong pag-ibig. Si Elian, isang graphic artist mula sa Maynila, ay napilitang lisanin ang lungsod matapos masangkot sa isang masalimuot na breakup at burnout sa trabaho. Pinili niyang manirahan pansamantala sa Barrio San Roque, kung saan naninirahan ang kanyang tiyong si Mang Lino. Tahimik ang buhay sa baryo, walang ingay ng sasakyan, walang polusyon, at walang stress. Dito niya nakilala si Lira, isang misteryosang dalaga na bihirang lumabas sa liwanag ng araw, ngunit palaging nakikitang naglalakad sa gubat tuwing takip silim. Mahinhin, maganda, at tila laging may lungkot sa mga mata. Mabilis silang naging malapit. Sa bawat kwento ni Elian tungkol sa syudad, ngumiti si Lira, pero bihira siyang magkwento tungkol sa sarili. Hindi ito naging hadlang kay Elian. Dahil sa bawat ngiti at haplos ni Lira, naramdaman niyang unti-unting gumagaling ang kanyang sugatang puso. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, biglang nawala si Lira. 3 araw siyang hindi nagpakita. Nang bumalik siya, duguan ang laylayan ng kanyang bestida. Maputla. At tila pagod na pagod. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan ni Elian ang katotohanan. Aswang pala ang kanyang minamahal. Kung talagang mahal mo ako, aalis ka, bulong ni Lira, habang pinipigil ang sariling lumapit kay Elian. Hindi mo alam ang mga bagay na kinailangan kong gawin para mabuhay. Hindi mo alam kung anong klase akong nilalang. Ngunit hindi umatras si Elian. Hindi mo kailangang mag-isa sa dilim. Kung totoo ang pag-ibig, kaya nitong yakapin pati ang mga aninong dala mo. Nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng lihim at takot. Sa tulong ng halamang gamot at lumang kaalaman mula sa albularyong kaibigan ni Mang Lino, natutunan ni Lira kung paanong kontrolin ang kanyang pagkauhaw sa laman, hanggang sa unti-unti nabawasan ang kanyang pangangailangan bilang aswang. Nagpakasal sila at sa di inaasahang pagkakataon, nabuntis si Lira. Isinilang ang kanilang anak na si Aryan, isang sanggol na may malamlam na mga mata at balat na tila kumikinang sa buwan. Lumaki siyang malusog, matalino at tahimik. Ngunit isang gabi, habang naglilinis si Elian sa bakuran, nakita niyang palihim na umakyat sa bubong ang anak nilang si Aryan, gamit ang mga kuko nitong tila pamatok ng paniki. Nang tanungin niya si Lira, napatingin lamang ito sa kanya-kanya, bago tumulo ang luha. May dugo akong hindi ko mapapawi, sabi niya, pero may pag-ibig tayong hindi rin mawawala. Lumipas ang panahon, at si Aryan ay lumaking may kakaibang kakayahan. Hindi lamang lakas at liksi, kundi kakayahang gamutin ang may sakit gamit ang kanyang mga kamay. Hindi siya tulad ng ibang aswang. Siya ay bunga ng pag-ibig at liwanag. Sa kabila ng pag-aalala ni Elian, natutunan niyang yakapin ang katotohanan na ang kanilang anak ay hindi isang sumpa, kundi isang pag-asa. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may mga matang lihim na nagmamasid. Mga nilalang na hindi natuwa sa pagsilang ni Aryan, isang aberya sa kanilang lahi. At isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang mag-anak, may malamig na hangin ang pumasok sa kanilang tahanan. Kasabay ng isang tinig na pabulong. Dumating na ang oras, kailangang mamili ang bata, dugo o liwanag.